Hindi agad nakagalaw itong sina Tony at Delphine sa tumambad sa kanilang halimaw. Pero naroon ang paghahanda nila sa posibleng pag-atake nito. Tinatapunan din nila ng tingin si Robert na halos mangiwi na sa sobrang sakit na nararamdaman. Maya-maya lang ay biglang naglaho ang engkanto. At pagkakataon na yun, para pansamantala lang ipasok sa loob ng kasakyan si Robert dahil tiyak na walang laban ito kung uunahin itong atakihin. Hindi pa man nila na isasara ang pintuan ay napansin ni Tony na may tumutulong dugo sa kanyang muka hanggang sa mapansin niya ang mga hibla ng damo, ang pahagibis at patusok na tumatama sa kanya. Ganon din itong sa Delphine. Pagkasalag nito ay iyon din ang tagas ng dugo sa kanyang kamay, at nang lumaglag sa harapan niya ang isang hibla ng damo ay laking gulat niya na halos kasing tigas ito ng bakal. Alam nilang dalawa na inaatake sila ng engkanto, kaya naman minabuti nilang maghiwalay para malito ito. Samantala, habang tinatahak ang daan patungong syudad, ay naramdaman itong sina Anton, Totep at Tonyo ang puwersa ng engkanto ng talahib. Ito'y mula sa kanilang pinanggalingan, at nakatitiyak sila na napapalaban na sa mga sandaling iyon sina Tony at Delphine. Tiwala sila sa mga ito na malalagpasan ng sitwasyon dahil wala pa rin naman silang magagawa para makabalik. Madami ding nangangailangan ng tulong nila sa syudad, kaya naman kinakailangan nilang magpatuloy, at napalingon na lamang sila ng bahagya bago muling inayakbang ang mga paa. Muli namang naglaho ang engkanto ng talahib matapos ngang maghiwalay nitong sina Tony at Delphine. Napahintutuloy sila dahil dito nang bigla itong sumulpot sa ibabaw ng kanilang kasakyan kung nasaan nga itong si Robert. At sa kabila naman ng malala ang kalagayan nito ay nagawa pa nitong bunutin ng hawak na tapak para hindi siya magawan ng pag-atake ng engkanto. Pero isang malakas na puwersang agad na bumasag sa salamin ng kasakyan, kung saan ay nagtalsikan pa nga ang mga bubog sa mukha nitong si Robert. Mabilis na ipinasok ng engkanto ang mga kamay nito sa bintana, pero sumalubong sa kanya ang tabak nitong si Robert na naiwasan naman ng engkanto. Isa pang pag-atake, pero natigilan ng engkanto nang bumaon sa noo nito ang punyal na inihagis ni Tony, at muli na naman itong naglaho. Agad nilang tinungo si Robert para tignan ang kalagayan nito. Bagaman namumutla na dahil sa dami ng dugong nawala, ay naroon ang tapang nito na kayanin ng sitwasyon. Inalis nila ang mga bubog wala sa basag na bintana at pinainom ito ng tubig. "Robert, lumaban ka. Makakaalis din tayo dito," wika nitong si Delphine. Pero tanging tango na lang ang naisagot nito. Muling nagkatingin na nitong sina Delphine at Tony dahil sa halos hindi na nila alam kung ano bang gagawin. Sa patuloy namang paghahanap nila Lena at Vincent ng ligtas na lugar para tuluyang malapatan ng lunas ang kasama nilang mga sugatan, ay napadpad sila sa isang bahay na sa tingin nila ay magiging ligtas sila kung mamamalagi sila dito. Mabilis na bumaba si Vincent ng kasakyan para tignan kung nakasarado ito. Sa ilang beses na pagpihit ay napagtanto niyang nakakandado, pero napansin niyang gumalaw ang kurtina ng bintana, at napansin din niya na may sumilip na tao. Sa mga sandaling iyon ay hindi nila alam kung normal ba ang sino mang makakasalubong nila, kaya hindi rin siya nakatitiyak kung ligtas ba ang loob ng bahay. Sa muli niyang pagpaling para lisanin ng lugar ay ito naman ang bukas ng pinto at sumilip ang isang dalagita at ang isang matandang babae. "Amang, tumuloy kayo," wika ng matanda. Sa winikyang iyon ay napahinto itong si Vincent. Wala naman siyang nararamdaman sa dalawa
at hindi rin naman umiilaw ang kanyang kwintas. Kaya naman ay naisip niya na wala namang panganib. May mga kasama po ako. Naroon po sila sa sasakyan. Oo, nakita namin. Tumuloy kayo, magmadali kayo. Muling wika ng matanda. At agad namang inilapit ni Vincent ang sasakyan sa pinto ng bahay. Chloe, tulungan mo sila. Utos ng matanda sa dalagita nang dahan-dahan ang pumapasok sa bahay ang grupo nitong sina Vincent. Maraming salamat po sa inyo. Wika naman itong si Lena dahil sa kabutihan ng matanda. Laking gulat nila nang hindi lang pala sila ang pinatuloy nito. Dahil naroon na may mga nauna na sa kanila. Isang pamilya na may 2 anak at 4 na katao. 2 babae at 2 lalaki. Na ang isa sa mga lalaki ay agad isinara ng napakalakas ng pinto. Dahilan para mapatingin sila dito. Kailangan nating isara kagad ang pinto dahil hindi natin alam kung kailan mangyayari ang hindi natin inaasahan. Wika nito na napakatalim ng tingin sa kanila. Agad namang inihiga ng doktor ang mga kasama nila at mabilis na nilapatan ng lunas ang mga sugat ng mga ito. Saan kayo galing? Tanong naman ng isa sa mga babae. Sa paligid ng airport, wika nitong si Vincent. At doon ay napatayo naman agad ang isa namang lalaki na may kaedaran na. Naroon ng anak ko. Anong nangyari sa airport? Susunduin ko sana siya pero hindi na ako umabot sa paliparan dahil sa nagkakagulo na nga ang mga tao at maraming nawawala sa sarili. Ligtas ba ang airport? Muling tanong ng lalaki. Pero walang tumugon dito. Maging sina Lena at Vincent dahil alam nila ang naging sitwasyon ng lugar. Pagsilip ni Vincent sa bintana ay napansin niya ang mabilis na paglatag ng dilim sa paligid. Lalo siyang nag-alala sa mga taong maaaring maging biktima. Bagaman napatay nila ang isa sa mga nilalang sa ospital, ay nararamdaman pa rin ni Lena ang mga natitira pa. Kaya naman nakatitiyak din sila. Napatuloy ang banta ng panganib sa labas. Yano, alam mo na ba ang balita? Sa pool. Nagkakagulo ngayon dun ah. Napanood ko. Hindi raw maunawaan ng mga otoridad kung anong nangyayari. Ang daming nadisgrasya at nasawi. Ito ang wika ni Aling Olivia habang naghihiwa ito ng gulay na isasahog sa niluluto nitong ulam sa gabing iyon. Nagulat naman itong si Yano na nakatanaw sa labas ng bintana. Sa narinig? Una dahil alam niyang naroon sa bowl ang mga kapatid niyang sina Totep at si Anton. Bagaman nakakaramdam ng pag-aalala ay may pananalig siyang ligtas ang mga ito. Hindi rin kasi siya tumitingin sa kanyang cellphone sa buong maghapon kaya wala rin siyang nasasagap na balita. Agad niyang tinawagan ng kanyang ate Lena pero laking pagtataka niya na hindi niya ito makontak. Kaya naman sinubukan niya na lang itong si Totep. Nagring ang telepono nito at agad namang sinagot. Kuya, anong nangyayari dyan? Musta na kayo? Agad na tanong nitong si Yano. Nasa maayos naman kami rito, Yano. Pero hindi itong kanalalagyan namin. May mga panibagong nilalang na namiminsala dito na kailangan naming mahanap. Sa narinig ay napaisip itong si Yano. Si ate, hindi ko siya makontak. Ang ate Lena mo sabi niya, pupunta rin siya dito. Kung hindi ako nagkakamali, baka narito na rin siya. Kasama niya ang Kuya Vincent mo. Huwag kang mag-alala, nakakatiyak ako na nasa maayos silang kalagayan. Tiwalang sagot nitong si Totep. Ikaw kuya, kayo ni Kuya Anton, asan kayo? Papunta kami ngayon sa syudad dahil naroon ang sentro ng kaguluhan. Sige kuya, mag-ingat kayo. Ikaw din dyan, Yano. Ayos lang kami dito. Ayos lang din naman ako dito kuya. Bukas na magsisimula ang pagroronda namin. Okay sige, tumawag ka na lang ulit. O hindi kayo tatawagan na lang kita pag may pagkakataon. Wika nitong si Totep at naputol na ang kanilang usapan. Matapos ang kanilang usapan ay napatingin na lang itong si Yano sa balita sa telebisyon dahil sa binuksan ito ng anak ni Aling Filomena. Ano bang nangyayari sa mundo? Ikakalat ng mga masamang nilalang at mga elemento
baka tayo na ang maubos nito at sila na pumalit sa atin. Wala na tayong katahimikan. Wika nitong si Aling Filomena. Naroon at nakatingin sa kanyang dalawa niyang anak na may pag-aalala. Kaya kayong dalawa, wag na wag kayong lalabas kapag kumagat na ang dilim at wag na kayong lalayo dito sa bahay natin. Mabuti na lamang at bakasyon ngayon at mainam na nasa bahay lang kayo. Patuloy pa na tong si Aling Filomena habang nagpapaliwanag sa kanyang anak na sina Ed at Dina. Yano, parang malalim yata ang iniisip mo. Tanong naman itong si Aling Olivia. Okay lang po ako, Aling Olivia. Iniisip ko lang sitwasyon sa Bohol dahil naroon ang mga kapatid ko. Sa winika ngayon ni Yano ay nagkatingin na naman itong si Aling Filomena at Aling Olivia. Nauunawaan ng mga ito ang ibig sabihin ni Yano na may misyon din ng mga kapatid nito sa Bohol. Kaya naman naroon ng mga ito. Anong oras ka pala alis, Yano? Hindi ba't alas 7 ay naroon ka na dapat sa asyenda ni Mayor? Abay, alas 6 na. Oo nga po mag-aasikaso na din po ko. Tugon naman itong si Yano. Ilang saglit lang ay nakahanda na itong si Yano para tumungo sa launching ng kanilang grupong binuo nga nitong si Mayor. Naks naman Kuya Yano, astig ng forma mo. Wika nitong si Ed. Sukbit na kasi ni Yano sa mga sandaling iyon ang ilan niyang mga gamit sa pagruronda at isa pa ay madilim din ang kanyang dadaanan at tatahakin patungo sa asyenda. Kaya naman minabuti niyang magdala ng pangdepensa. Napangiti naman ang magkapatid na sina Aling Filomena at Aling Olivia dahil nga napansin nilang gwapo talaga itong si Yano, lalo na't sa mga sandaling iyon ay nakaayos ito. Bukod kayo sa pagdadala niya ng armas, ay inayos din ni Yano ang kanyang sarili dahil nga ipapakilala sila isa-isa. At ayaw man niya kasi aminin sa kanyang sarili, sa mga sandaling iyon ay tila nagkaka-interest na rin siya sa anak ni Mayor na si Candy na makikita niya sa gabing iyon dahil ito nga ang may kaarawan. Ika-6 at kalahati ng gabi na magpaalam na itong si Yano dahil baka hindi siya papasukin sa pupuntahan niya kung malilate siya ng gusto. Kompleto naman at gayak na ang asyenda sa mga sandaling iyon. Naroon na ang halos lahat ng panauhin, kabilang ang mga nakapasa sa search for Telemadon ni Mayor, kung saan ay kapansin-pansin ang kilos nitong si Teban. Lagi itong nakataas noo sa bawat paglakad nito. At nakapaligid din sa kanya ang mga kasama niya ring Telemadon na mula sa San Luis na nakapasok din. Samantala habang naglalakad sa gitna ng dilim, itong si Yano ay ganun din ang paglinga-linga niya sa paligid hanggang sa makaramdam siya na mayroong sumusunod sa kanya. Hindi siya nagpahalata pero marahan niyang binunot ang kanyang punyal na kuminang pa ng tamaan nito ng sinag ng buwan dahil sa talas nito. At nang malapit na sa kanyang sumusunod ay huminto itong si Yano. Iahagis na sana niya ang kanyang punyal nang matigilan siya at isang sigawang umalingaw-ngaw. Huwag kuya! Si cellphone. Ito ang sumusunod sa kanya. Ano ka bang bata ka? Muntik na kitang tamaan ng punyal. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Tanong na Yano kay cellphone. Nakita kasi kita naglalakad kuya. Kaya sinundan na kita. Ano? Hindi ka ba natatakot? Alam mo naman ang sitwasyon ngayon dito sa lugar nyo. Oo kuya, relax ka lang. Alam ko naman yun pero sanay na ako. Sanay na ako makapagpatentero sa mga aswang na yan. Hindi naman nila kabisado ang lugar namin. At minsan nga, may nailigaw pa ako. Biruin mo hinabol ako. Pero hindi niya na ako nasundan. Kaya nga alam ko rin na mga dayo lang sila dito. Bakit naman ako matatakot sa kanila? Taga dito ako. Ito ang dire-diretsyong wika nitong si cellphone. Kahit na, delikado pa rin. Paano kung maabutan kanila? Anong laban mo? Kuya, hindi nila ako maabutan. Mabilis kaya ako tumakbo. Ay naku, cellphone. Tsaka saan ka pa pupunta? Tanong nitong si Yano. Pauwi na ako Galing lang ako dyan kay Mang Celso. Naubusan kasi kami ng langis na pampahid kay inay.
Sinusumpong na naman ang sakit niya. Doon ay naisip ni Yano ay hindi lang pala nagyayabang ang batang nasa harapan niya dahil uliran din pala ito. Nasa kabila ng panganib na sinusuong ay gagawin pa rin niya para sa pamilya. O siya, tara na, hatid na kita. Aya nitong si Yano kay cellphone. Naku, wag na kuya, papalayo ka lang eh. Ikaw, saan mapunta mo? Tanong naman ng bata. Sa asyenda ni Mayor. Nga pala, ngayon nga pala yung pagtitipon doon. Uy kuya, congrats ha. Alam ko, ikaw ang pinakamagaling sa mga napili ni Mayor. Nakita ko, ayoko dun sa mga taga San Luis. Mayayabang. Lalo na yung Teban. Akala mo kung sino. Sa pinikya ngayon ni cellphone ay napangiti na lang itong si Yano. Malapit lang pala sa asyenda itong sina cellphone. Kaya naman magkasama na nalang tinahak ang daan. Kuya, ikamusta mo kay Ate Rosie ko ha? Nandun siya ngayon. Kinuha siyang servidora sa asyenda nung kakilala namin si Mang Paning. Katiwala kasi yun ni Mayor eh. Kaibigan ni tatay. Pakisabi kay ate pagbalot niya kamo kami ng pagkain. Lalo na si nanay. Hindi naman agad nakakibo itong si Yano, pero marahan itong tumango-tango. At naramdaman niya na mahirap ang pinagdadaanan ng pamilya nitong sina cellphone. Lagpas naman ng ikapito nang dumating itong si Yano sa gate ng asyenda. At sa pagkakataong yun ay maghihiwalay na sila ni cellphone. Kung sana inabutan niya pa nga ito ng maliit na halaga. Masaya naman ito sa kanyang natanggap dahil hindi niya naman na yun inaasahan. Samantala, sa asyenda ay panay naman ng lingalinga nitong si Candy sa bawat sulok. Ito ay dahil sa paghahanap kay Yano. Nagtaka siya dahil wala pa rin ito sa mga sandaling iyon. Posturang postura itong si Candy. Bagaman manipis lamang ang nakalagay na kularete sa kanyang mukha, pero lalo itong nagpalabas ng kanyang taglay na ganda. Napakaamo ng mukha nitong si Candy. Malayong malayo sa mukha ng kanyang daddy na animoy leader ng isang sindikato. Paglapit nitong si Yano sa gate ay naroon ang kumpol ng mga bantay na agad na sumalubong sa kanya. Kargadong mga ito ng mga baril. Magandang gabi po. Ako po si Brian. Isa po ako sa mga napiling tinibador ni Mayor. Wika nitong si Yano kung saan titig lang ang isinagot sa kanya ng mga ito. Sigurado ka ba? Parang ang bata mo pa para maging isang tilimadon. Mukhang mas matanda pa yata yung anak ko sa'yo eh. Wika ng isa sa mga bantay. Tsaka anong oras na? Ikapitot kalahati na. Masyado ka ng huli. Paimportante ka masyado. Patuloy pa nito. Agad namang tinignan ng isa pang bantay ang pangalan ni Yano kung nakalista ba ito. O sige, pumasok ka na. Susunod huwag ka na magpapahuli. At baka hindi ka na namin papasukin. Wika naman ng leader ng mga bantay. Samantala, hindi na nagdalawang isip pa itong sina Tony at Delphine. Nalisanin ang kinalalagyan nila para mahanapan ng lunas ang sitwasyon nitong si Robert. Iniga nila ito sa isang makapal na kumot na may dalawang kahoy sa ilalim at saka nila isinakay sa isang kariton na nagkataong may dala itong sina Anton sa sasakyan. Mabuti na lamang at tuluyang naglaho ang engkanto ng talahib na naging pagkakataon naman nila para makalayo hanggang sa makatagpo sila ng isang bahay sa gitna ng gubat. Nagbigay ito ng pag-asa sa kanila dahil nakabukas ang ilaw nito sa bandang likuran. Sa makailang katok ay kasabay naman ito ang pag-ihip ng hangin. Kaya naman agad silang napatingin sa paligid. Walang malay itong si Robert sa mga sandaling iyon na lalo nilang pinag-alala. Robert, gumising ka. Wika nitong si Delphine. Makailang ulit pang salita. Doon na ito bahagyang kumilos. Okay lang ako. Mahinang tugon nito. Patuloy naman ang pagkatok nitong si Tony dahil hindi na maganda ang nararamdaman nila. Alam nilang may masamang nilalang na nagmamasid sa kanila. Tao po! Pasigaw ng wika nitong si Tony. Kailangan po namin ng tulong. Patuloy pa nito pero wala pa rin nagbubukas sa kanila. Naisip nila na baka walang tao o hindi kaya ayaw silang patuloyin ng mga ito. Kaya naman wala na silang pagpipilian pa. Kung hindi ang pwersahang pumasok. Gamit ang punyal ay sinungkit ni Tony ang gilid ng pintuan. Pero nagulat siya
nang biglang may magbukas ng pinto at tumambad sa kanila ang isang matandang lalaki na may hawak na shotgun. Nakatutok ito sa kanila. "Tay, wag po. Hindi po kami masamang tao." Wika nitong si Tony. "Oo nga. Kasi hindi naman talaga kayo mga tao. Mga halimaw kayo." Wika ng matanda. Nakakalabitin na sana ang gatilyo, pero agad tumalsik ang baril na hawak nito nang matabig ito ni Tony at bumagsak sa sahig. Agad namang hinawakan ni Tony ang matanda para hindi na ito makakilos pa. "Hindi po kami masama. Wala po kaming intensyong masama sa inyo. May kasama lang po kaming sugatan. Kailangan namin siyang malapatan ng gamot. Delikado na po ang kalagayan niya. Kikiusap po kami sa inyo." Ito ang patuloy na wika ni Tony. At dahil sa hindi naman makakilos ng matanda, ay bahagya na rin itong kumalma. Sa kaparehong sitwasyon, matapos sa inan na makakain ng matandang babae at ng apo nitong si Chloe, ang mga nakisilong sa kanilang bahay. Kasama nga itong sina Vincent at Lena ay naroon agad. Nagsang-usapan ng mga ito. Inalam nilang pinanggalingan at dahilan kung bakit naroon ang bawat isa. Naisip nitong si Lena na sabihing bisita lang sila sa lugar at may dadalawin lamang sa Bohol. At mga taga Maynila talaga sila. Kailangan nilang ilingid sa mga ito ang kanilang pakay. Napansin ni Lena na umiiyak naman sa isang gilid ang isang babaeng kasama nila. Kaya naman agad niya itong nilapitan. "Bakit?" Tanong niya dito. "Naiwan ko sa bahay si na Mami at ang anak kong si Ken. Lumabas lang ako para bumili ng gamot. Para sa gamot sa hika. Hindi ko na alam kung ano nang nangyari sa kanila." Patuloy na wika nito. Bagya namang siyang niyakap ni Lena para pakalmahin. Dahil ito lang naman ang maaari niyang magawa sa mga sandaling iyon. Nagkatingi na naman ang lahat sa loob ng bahay. Dahil lang halos lahat sa kanila ay ganun din ang sitwasyon na nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Bahagyang napasilip itong si Vincent sa bintana nang gumalaw ang kurtinang nakatabing dito. Dahil sa hangin, nagulat siya nang mapansin ng isang tila nakatayong nilalang sa ilalim ng malaking puno sa tapat ng bahay. Agad siyang napatingin kay Lena para senyasan nito. Pero nang muli niyang tignan ng nasa labas ay wala na ito. Kaya naman minabuti niyang lumapit na lamang sa bintana para tuluyang itabing ang kurtina. Nang sa ganun na hindi na rin makita ang labas. Napatingin naman si Lena sa kanya at naramdaman na rin nito na may nilalang sa paligid. Lumapit naman itong si Vincent sa kanyang asawa kung saan nasa tabi nito ang isang bag. Sinilip niya ang loob nito at dito'y hinawakan niya ang isang napakatalas na bolo. Kailangan nilang ihanda ang kanilang mga sarili. Anito ng dilim ang nakita mo. Diyos ng kamatayan namang sinaunang naninirahan sa lugar na ito. Wika nitong si Lena nang tinutukoy ay ang nilalang sa ilalim ng puno. Isa ito sa mga nilalang na pinakawalan ni Jeronimo. Samantala, pagpasok sa asyenda, isang malakas na tawag ang umagaw ng pansin ni Yano. Si Candy. "Uy Brian!" sigaw nito. At agad itong lumapit sa kanya. Nakangiti naman itong si Yano habang papalapit ang dalaga. Ito'y bilang pagbati niya rin. "Happy birthday po ma'am." Wika pa niya. "Yan ka na naman eh. Candy na lang. Candy na lang tawag mo sa akin." Tugon naman itong si Candy. "O tara na, kumain ka na." Aya naman ito sa binata. "Kumain ka muna dyan ha. Madami akong pinaluto. Mamili ka na lang dyan. Maya-maya pa yung lalabas si Daddy. Busy pa yun eh." Sa sobrang dikit nitong si Candy kay Yano, ay hindi maiwasang mapatingin sa kanila ang ilang mga tao sa lugar, kabilang ang mga taga San Luis. Kapal din ang mukha ng isang yun, no? Anak pa talaga ni Mayor ang pinupuntirya. Wika ng isa sa mga ito. Hayaan mo lang siya. Para may kalagyan. Tugon naman ng isa. Pero hindi naman kumikibo at nakatingin lamang itong si Teban kay Yano at kay Candy. Sa totoo ay interesado rin talaga siya kay Candy. Pero mukhang nasulot na agad siya ni Yano. Yun ang tumatakbo sa kanyang isip. Habang lumalagok ng alak
Samantala naroon din sa isang booth ang kapatid nitong si cellphone na si Rosie na nakasunod naman ang tingin kay Yano. Bagaman kailan niya lang kasi ito nakita, ay na-attract siya sa itsura nito. Sino ba namang hindi mapapatingin sa matipuno nitong pangangatawan at napakaamong muka. Kaya naman ganoon na lamang ang asikaso ni Candy kay Yano. Naku Candy, okay na to. Ako nang bahala, nakakaya naman sa'yo. Awi ka na lang tuloy nitong si Yano. Basta, hayaan mo lang ako. Ang gusto ko, andito ka lang sa tabi ko. Nagulat naman itong si Yano sa winika ngayon ni Candy. Bagya tuloy siyang napakamot ng ulo. Mabilis nang lumalim ang gabi. Sa gitna ng kasiyahan sa asyenda, ay hindi nila napansin ang ilang mga aswang gubat ay nakapasok na pala at humalo sa bilang ng mga tao sa pagdiriwang. Nakapasok ang mga ito sa madilim na bahagi ng bakuran kung saan nalingat ang nagbabantay at humahanap lang sila ng tiyempo para umatake. Yan. Muli maraming salamat sa inyo mga po sa inyong pagsama sa episode na ito ng Aswang Hunters. Sa lumalalang sitwasyon sa Bohol, paano ito haharapin ng ating mga bida? At ano naman kayang nagbabadyang panganib ang magaganap sa pagdiriwang sa asyenda ni Mayor? Abangan sa susunod na episode na Aswang Hunters.